Pagbasa mula sa unang aklat ng Makabeo. Sa lahi ng mga ito'y may lumitaw na masamang hari. Ito'y si Antioco Epiphanes, na anak ni Haring Antioco ikatlo ng Syria. Siya'y isa lamang bihag sa Roma bago siya naging hari ng Syria. Nagsimula siyang maghari ng taong 137. Noong kapanahunan ni Antioco Epiphanes, may lumitaw sa Israel na masasamang Hudyo na ayaw sumunod sa kautusan at inaakit pa ang mga mamamayan na makipagkasundo sa mga hintil sa palibot nila. Makipagkasundo na tayo sa kanila. Wala naman tayong napapala sa hindi pakikipagkasundo, kundi pawang kapahamakan, pang-aakit nila. Ang ganitong panukala ay nagustuhan ng marami, at ang ilan sa kanila'y agad nagpunta sa hari upang humingi ng pahintulot na sumunod sa mga tuntunin ng mga bansang dayuhan. Pumayag naman ang hari. Nagtayo sila ng isang malaking palaruan sa Jerusalem, tulad ng nasa mga lungsod ng mga Griego. Gumawa sila ng paraan upang maalis ang bakas ng kanilang pagiging tuli, at pati ang banal na kasunduan ay kanilang tinalikuran. Nakiisa sila sa mga hintil at ginawa nila ang lahat ng uri ng masasamang gawain. Ang hari ay nagpalabas ng isang kautusan para sa buong imperyo. Iniutos niyang maging iisa ang tuntunin sa bansa, kaya't ipinagbawal niya ang dating kautusan at ang relihiyon. Lahat ng hintil ay sumang-ayon, at marami ring Israelita ang sumunod sa relihiyon ng hari. Naghandog din sila sa mga Diyos-Diyosan at nilabag ang araw ng pamamahinga. Ng taong 145, 15 araw ng 9 na buwan, si Haring Antioco ay nagpagawa ng ribultong tinatawag na kalapastanganang walang kapantay sa altar na pinagsusunugan ng mga handog. Nagpatayo rin siya ng mga altar ng pagano sa lahat ng lungsod sa palibot ng Judea. Kahit sa mga harap ng bahay at mga lansangan, ang mga tao ay pinagsusunog ng insenso. Lahat ng makitang mga balmbon ng kautusan ng Diyos ay sinira at sinunog, at ang sino mang mahuling nagtataglay ng balunbon ng tipan o sumusunod sa kautusan ay ipinapapatay. Sa kabila ng lahat ng ito, marami pa ring mga Israelita ang nanatiling tapat at hindi kumain ng anumang pagkaing marumi. Matamis pa sa kanila ang mamatay kaysa maging marumi dahil sa pagkain ng mga hindi ipinahihintulot ng kautusan o kaya'y sumuway sa banal na kasunduan. Marami nga ang namatay sa kanila.
Katakot-takot na hirap ang dinanas ng buong Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang malapit na si Jesus sa Jericho, may isang lalaking bulag na nakaupo sa tabi ng daan at nagpapalimos. Nang marinig niyang nagdaraan ang maraming tao, itinanong niya kung ano ang nangyayari. Nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, sabi nila sa kanya. At siya'y sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinapatigil siya ng mga taong nasa unahan, ngunit lalo pa niyang nilakasan ang pagsigaw. Anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at ipinatawag ang bulag. Paglapit ng bulag ay tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Panginoon, gusto ko po sanang makakitang muli. Sagot niya. At sinabi ni Jesus, mangyayari ang nais mo. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Noon di nakakita ang bulag at sumunod kay Jesus na nagpuri sa Diyos. Nang makita ito ng mga tao, silang lahat ay nagpuri sa Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. They told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Those who led the way rebuked him and told him to be quiet, but he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Lord, I want to see, he replied. Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. Immediately, he received his sight and followed Jesus, praising God. When all the people saw it, they also praised God.